Pagbigyan mo ako ngayong gabi, aking mahal. Mabigani akong bigla ng pagpunta ko ng kwarto dahil sa bango mo. Hinaan mo ang iyong boses, mahal. Sige Romel, mainit ang panahon ngayong gabi. Samahan mo ko aking mahal. Tulad ng maliligayang panahon nung magkasama tayo. Ang saya, Romel. Ako nga pala si Mirna, isang ginang na nakatira sa isang probinsya dito sa Bulacan. Ako ay nasa edad na 48 taong gulang. Masasabi kong hindi ako ganon kapayat at hindi naman ako ganon katabaan. Kung sa artista, maihahawig ko ang aking sarili kay Alma Moreno. Isa lamang akong may simpleng may bahay ni Romel, edad 59 taong gulang. Oo, alam ko, medyo malaki ang agwat ng edad naming mag-asawa. Dahil 29 anyos ito nang ako'y ayain niyang pakasalan, na ang edad ko naman ay 18 taong gulang noong panahon namin, ay hindi naman ganon kalaking issue pag ikaw ay nagpapakasal sa ganong edad kung may ipapakain at may kaya naman ang iyong mapapangasawa. Bago ako pakasalan ni Romel, alam kong kahit papaano ay may kaya ang kanyang pamilya dahil ang mga magulang niya ay may-ari ng tahian ng sapatos at damit na hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa ding nag-ooperate sa pamamahala naming mag-asawa. Pagkatapos naming magpakasal mag-asawa ay napagpasyahan kong ipagpatuloy ang aking pag-aaral dahil bago ako pakasalan ni Romel ay high school lamang ang natapos ko at sa tulong ng aking asawa ay nakapag-aral ako sa isang kilalang universidad sa Manila. Suportado naman ako ng aking mga magulang, maging ang magulang ni Romel. At sa edad kong 22 ay nakatapos ako ng kursong Business Administrator, Major in Marketing and Management ng may karangalan. At makalipas ang isang taon, sa edad na 23, ako'y nagsilang ng isang babaeng pinangalanan namin na si Joyce, na sa kasalukuyan ay may asawa at isang anak na din na lalaki na 3 taong gulang. Ang aking anak na babae ay wala na sa aming pudar ng kanyang ama dahil nakapangasawa ito ng isang Pinoy na nakabase sa Singapore. Kaya silang mag-asawa at anak nila ay kasalukuyan na nasa bansang iyon. Tanging si Troy, anak naming lalaki ni Romel, na may edad ng 20, na nasa kasalukuyan ay nasa 3 taon sa kolehiyo at kumukuha ng kursong engineering sa isang universidad din sa Manila. At buti na lamang ay magpasa hanggang ngayon ay online ang kanilang klase kaya nakakasama pa rin namin siya sa bahay. Ma'am Mirna! Ma'am Mirna! Tawag sa akin ni Mang Nestor habang ako'y nagluluto ng aming agahan. Si Mang Nestor ay isa naming katuwang dito sa bahay na may edad 60. Halos magdadalawang dekada na siya dito sa amin at tinuring na namin siyang isang tunay na pamilya. Oh, Mang Nestor, bakit kaaga mo namang tumatawag dito sa harap ng aming bahay? Ay tanghali na po, Ma'am Mirna. Mag-aalas 8 na po ng umaga. Pinapatawag po kayo ni Aling Rosita dahil kanina po siya sa labas ng sapatusan na tahian. Nakalock daw po ang gate at di po siya makapasok. Madami na din po tayong tauhan na naghihintay na makapasok sa ating factory dahil marami daw pong order sa araw na ito at kailangan na daw po nilang tapusin ang mga orders ng mga kliyente. Di po ba nasabi sa inyo ni Sir Romel? Ay saglit lamang Mang Nestor, kukunin ko lamang ang susi sa aming kwarto. Nakalimutan siguro ni Romel na sabihin sa akin kagabi dahil dumating ang dalawa niyang kaibigan at nag-inuman sila. At hanggang ngayon nga, tulog na tulog pa din sa aming kwarto. Nagmadali akong pumasok sa aming bahay, papunta sa aming kwarto para kunin ang susi at iniabot agad kay Mang Nestor.
Dahil nakakahiya naman sa aming mga tauhan na kanina pa naghihintay sa labas ng aming factory. Ang kasalukuyan na bahay na aming tinitirahan ngayon ay ang lumang bahay ng mga magulang ni Romel na ipinamana sa amin dahil siya lamang ang nag-iisang anak at pati ang kanilang sapatusan at tahian ng damit ay sa amin din pinamana. Ang aming bahay ay nasa isang barangay kung saan napapaligiran ng mga kabukiran at ilang mga bahay. Hindi naman ito sobrang laking bahay pero sa buong barangay ay masasabi kong itong bahay namin na tinitirahan ay isa sa mga bahay na maganda. Pagpasok mo ng aming gate sa harapan ay bubungad agad ang factory kung saan nagtatrabaho ang aming mga manggagawa. At sa katabi naman nun ay basketball court na ipinagawa ni Romel noong early 2000s. At sa likod naman ng basketball court ay kung saan nakatirik ang aming bahay na may isang palapag lamang pero may 4 na kwarto sa loob. At ang aming bahay ngayon ay renovated na. Dahil na din sa mga bagyong nagdaan at nasira na din ang ganda nitong bahay, kaya taong 2017 ay naisipan namin ni Romel na iparenovate ito. Kaya ngayon ay moderno na ang design ng bahay ng aming tinitirahan. Isang gabi pagkatapos mailak ang pintuan sa harap ng aming bahay, ay nakita ko ang asawa kong si Romel na nanonood ng TV sa sala habang umiinom ng isang boteng beer. Nakagawian na ng aking asawa na uminom ng isang beer bago matulog dahil para daw mabilis siyang makatulog. Pagkatapos kong ma-double check lahat ng bintana at pinto sa aming bahay, ay sinilip ko naman ang kwarto ni Manang Josie. Nag-iisang katulong na babae namin dito sa bahay, edad 54 na taong gulang. May maganda pa din itong postura at maihahawig ko ito sa artista na si Jacqueline Jose. Natutulog na si Manang Josie, kaya naman dumiretso na ako sa kwarto naming mag-asawa upang makapaglinis ng aking katawan. May banyo naman sa loob ng aming kwarto, kaya hindi ko na kinakailangang lumabas pa sa isa naming banyo na nasa tabi ng kwarto ng anak namin na si Troy. Pagkatapos kong maglinis ng aking katawan, ay kagad akong lumabas ng banyo upang magbihis at nang magawa ko na ang mga dapat ipahid sa buo kong katawan, ay kagad na din akong humiga sa aming kama upang makapagpahinga. Hindi ko na din namalayan na ako'y nakaidlip at naramdaman ko na lang ang pagpasok ng aking asawa na si Romel at kagad itong humiga sa aming kama. Amoy na amoy ko pa ang beer na ininom niya at bigla niya akong niyakap patalikod at tinalikan ang aking batok. Hinayaan ko na lamang siya sa kanyang pinagkakaabalahan dahil madalas niya naman itong gawin bago matulog. Ang pagtabi naming dalawang mag-asawa ay hindi naman ganon kadalas. Siguro ay mga 4 hanggang 5 beses sa isang buwan. At bigla niya na lang akong gigisingin sa hating gabi upang gumalaw at hindi din naman ako tumatanggi. Kaya lang madalas, masasabi ko sa aking sarili ay hindi na din ganon kagaling ang aking asawa. Dahil na din siguro sa nagkakaedad na din kaming dalawa. Pagbigyan mo ako ngayong gabi, aking mahal. Mabigani akong bigla ng pagpunta ko ng kwarto dahil sa bango mo. Sabay hawak ni Romel sa aking balikat at tinarap sa kanya upang halikan ang aking mga labi. Nalalasahan ko talaga ang alak na kanyang ininom na mapakla pero tiniis ko na lamang ito. Hinaan mo ang iyong boses, mahal. Sige Romel, mainit ang panahon ngayong gabi. Samahan mo ko aking mahal. Tulad ng maliligayang panahon nung magkasama tayo. Hindi man may pagmamalaki ang aking asawa, ay bawing-bawi naman siya sa pagpapakilig sa akin noon. Kaya lamang tulad ngayon, ay pasimple-simple na lang siya at kaagad papunta na doon at kulang sa inaasahan ko. Kaya medyo dismayado ako sa kanyang ginawa. Pero wala naman akong magawa at tinanggap na lamang. Ang
saya, Romel. Makalipas ang ilang minuto, ay alam kong nandun na kami. Hindi maingat ang pagtatrabaho naming dalawang mag-asawa, pero hindi na namin naisip yun. Dahil nasa kalagitnaan na din kami ng pagiging abala sa isa't isa. At maya-maya pa ay tuluyan ng napagod si Romel, habang ako naman ay naiwan na may hinahanap pa. Sabay na bumalik sa pagkakahiga si Romel at pinaabot ang kumot na nasa aking gilid at natulog na ito. Dismayadong dismayado talaga ako sa ginawa ng aking asawa. Dahil parang iniwan niya ako sa ere. Pero halos ganito naman ang nangyayari tuwing magkakatabi kaming mag-asawa. Siya lamang ang nakakapagpahinga. Samantalang ako ay naiiwan na naghahanap ng maiinom. Tumayo na lang ako sa aming kama at dumiretso sa loob ng banyo upang maglinis. At pagkatapos ko ngang gawin yon, ay dumiretso na lang ako sa aming kama at pinagpatuloy ang tulog ko na nabitin kanina nang may sama ng loob at dismayado dahil sa bitin na nangyari kanina. Kinabukasan mag-aalas 5 ng umaga nang ako'y magising at hindi pa din mawala sa isip ko ang pagkabiti na nangyari kanina lang madaling araw. At pagtingin ko sa aking asawa ay tulog na tulog ito na may ngiti pa sa mga labi. Hay nako, buti pa tong asawa ko. Nasiyahan kagabi. Samantalang ang kanyang asawa, hanggang ngayon kulang pa din sa alaga. Makapagdilig na nga lang ng mga halaman sa labas. Para naman kahit papaano, madiligan sila, di baling wag na ako. Sabi ko sa aking sarili at dumiretso sa salamin na nasa harapan ng aming kama upang ayusin ang aking sarili bago lumabas ng kwarto. Dahan-dahan naman akong lumabas ng aming kwartong mag-asawa dahil baka magising pa ang aking mga kasama sa bahay dahil madaling araw pa lamang. Naglakad na ako patungo sa aming kusina na nasa dulo ng aming bahay upang sana mag-init ng tubig at makapagkape nang makarinig ako ng 2 taong nag-uusap sa likod ng aming bahay kung saan napapalibutan ng kahoy na harang at mga puno at doon din matatagpuan ang kubo namin na ipinagawa namin upang maging tirahan ni Mang Nestor. Josie, huwag kang masyadong maingay. Baka magising ang mga amo natin. Mang Nestor, magaling ka talaga magkayod ng buko. Nagulat ako sa aking mga narinig, kaya dahan-dahan at may kaba akong sumilip sa bintana upang hanapin kung saan nanggagaling ang mga boses na naririnig ko na alam ko naman sa aking sarili ay si Mang Nestor at Manang Josie yon. Gulat na gulat ako sa aking nakita at nanlaki ang aking mga mata nang makita ang 2 matanda sa isang mahabang upuan na gawa sa kawayan sa labas ng kubo ni Mang Nestor. Nakahiga si Manang Josie at tila nagpapahinga habang masipag naman na nag-aararo si Mang Nestor. Grabing kabang-kaba ako sa aking nasasaksihan at kitang-kita ko din na may magandang katangian si Mang Nestor. Halos dobleng tangkad kay Romel. Bigla kong naisip na may asawa pa ang 2 sa kani-kanilang probinsya. Si Mang Nestor ay may asawa na, kaedad niya na nakatira sa Cebu at may 2 anak pa ito na may kanya-kanyang pamilya. Samantalang si Manang Josie ay may asawa ito na may sakit sa Davao. Kaya nga hanggang ngayon ay nasa amin siya dahil hindi siya pwedeng huminto sa pagtatrabaho. Dahil kailangan niya ng perang pantustos sa hospital bill at pag-aaral pa ng bunso niyang anak na sa kasalukuyan nasa ika-3 taon ng kolehiyo katulad ng anak kong si Troy. Grabing gulat na gulat talaga ako sa aking nasasaksihan ngayon. May halong kaba at pananabik akong nakamasid sa 2 naming katulong na abalang magtrabaho sa likod ng aming bahay. At sa ilang minuto ko ding panonood sa 2, ay hindi ko na din namalayan na naglalakad na rin ako sa aking pwesto. Mang Nestor, ang kisig mo talaga. Parang sa ibang lahi.
Yung mga napapanood ko lang. May pagkamalakas na sambit ni Manang Josie. At hindi na nga ako nakapagpigil. Kaya naman ipinatong ko ang isang paa ko sa isang upuan at sige lang ako. At makalipas pa ang ilang minuto. At nagpakawala ng malalim na buntong hininga ang dalawang matanda. Sa sobrang pagod sa pagtatrabaho. At doon ko nga naisip na natuwa din pala ako. At hingal na hingal akong nagmadali at nag-ayos. Sabay na mabilis na bumalik sa loob ng kwarto naming mag-asawa. At hindi ko na nga nagawa pang magkape at nagkulong na lamang ako ng ilang oras sa kwarto. At nang mapansin ko na maliwanag na sa labas, ay lumabas na din ako ng kwarto. At naabutan ko pa si Manang Rosie na nagwawali sa aming sala. "O Ma'am Myrna, tinanghali yata kayo ng gising. Mag-aalas 7 na po ng umaga ha." Sambit ni Manang Josie habang patuloy na nagwawalis palabas ng bahay. "Oo nga po Manang Josie, napasarap po siguro ang tulog, kaya tinanghali na din ang gising." Pero hindi alam ng matanda ay kanina pa ako gising at nasaksihan ko pa ang pinagkakabisihan nilang dalawa ni Mang Nestor. Kaya nagpatay mali siya na lang akong dumiretso patungong kusina upang ituloy ang pag-init ng tubig at magkape. Mag-aalas 11 ng umaga habang nagluluto kami ng tanghalian ni Manang Josie. Napansin ko na mula kaninang umaga ay hindi ko pa napapansin si Mang Nestor. Kaya minabuti ko itong itanong kay Manang Josie. "Manang, bakit parang kaninang umaga ko pa ho yata ay hindi napapansin si Mang Nestor? Wala po ba siya dyan sa kubo?" Habang patuloy na hinahalo ang niluluto naming nilagang baboy. "Inutusan ko po si Mang Nestor ma'am. May ipinabili lang po ako sa bayan. Baka mga hapon pa po ang balik nun. May pag-uutos po ba kayo sa kanya? Ako na lang po ang gagawa." "Ay wala naman Manang. Kalimutan mo na lang." Pero ang totoo ay gustong gusto ko talagang makita ang matanda dahil hangang-hanga ako sa kanyang kakisigan. At kahit na may edad na ito ay talagang batak na batak ang katawan. At kahit na alam kong hindi siya kagwapuhan ay ramdam ko talagang malakas ang karisma nito mula nung una ko pa lamang itong makita. Hapon na nang dumating si Mang Nestor sa aming bahay at nasilip ko lang ito mula sa aming sala papunta siguro ito sa likod kung nasaan ang kanyang kubo. At habang nanonood ng drama sa TV namin kasama ang aking asawa, ay bigla nitong sinabi na lumawas daw ako bukas ng Maynila dahil babayaran na ang tuition ng anak naming si Troy. Kaya naman agad din akong pumayag dahil wala naman akong gagawin kinabukasan at kailangan na din magbayad ng tuition ni Troy. Dahil malapit na din ang kanilang exam at baka hindi pa siya pag-examine ng kanilang prof. "O mahal, tatawagan ko na lang si Gary." Pinsan ni Romel na mas bata sa kanya ng 10 taon. "Para maipag-drive ka papunta ng Manila dahil mahirap nang mag-commute ngayon." "Ay hindi na mahal, sobrang mahal ng gas ngayon. Mas mabuti pang mag-commute na lang ako at ihatid mo na lang ako bukas gamit ang motor natin sa highway upang doon na lang makapag-abang ng bus." Hindi naman sa pagmamayabang ay meron kaming dalawang sasakyan, isang van at isang Vios. Pero mas gusto ko talagang nagko-commute pag luluwas o aalis ng bahay. Dahil sabi ko nga, simpleng may bahay lamang ako at ayoko nang ipinagdadrive pag luluwas. Dahil nakakaabala pa ito ng tao at hindi din naman ako sanay mag-drive. At hindi na din kayang mag-drive ni Romel ng mahabang oras. "Sigurado ka mahal ha? Gumising ka na lang ng maaga bukas para maaga kang makaluwas at maaga ka din makauwi dahil sobrang traffic sa Manila at mahirap din magabang ng bus sa highway." Kinabukasan, mag-aalas 4 pa lang ng umaga ay naihatid na ako ni Romel sa highway
kung saan dumadaan ang mga bus. Hinintay niya muna akong makasakay bago siya bumaba. At makalipas lamang ang ilang minuto ay may dumaan din na bus kaya nagpaalam na ako sa aking asawa at nagmadali na sumakay. Pagpasok ko sa loob ng bus ay halos mapuno na ang unahan ng bus kaya napagpasyahan ko na lamang na umupo sa likuran ng bus para naman masolo ko ang upuan at walang maging katabi. Kaagad din namang lumapit sa akin ang konduktor at iniabot ko na ang bayad. Payapa kaming bumabiyahe ng umaga na yon at medyo madilim pa sa labas. Kaya naman nakakaramdam din ako ng antok dahil ilang oras lamang ang naging tulog ko. Kaya napagpasyahan ko na lamang na lumipat ng upuan kung saan 2 upuan lamang ang meron. Dahil mahirap sumandal sa likuran kung saan may 5 na upuan dahil sa taas nito. Saktong paglipat ko ng upuan ay huminto naman ang bus at nakita ko ang isang matanda na tingin ko ay kaedad lang ni Mang Nestor. May nakasabit na bag na itim sa kanya at umupo ito sa katapat ng upuan ko. Pagdaan niya sa aking harapan ay naamoy ko ang malansa niya na amoy na parang amoy isda. Siguro ay galing ito sa palaisdaan malapit sa sinakyan niya kung saan huminto ang bus. Buti na lamang ay hindi umaabot ang amoy niya mula sa kinauupuan ko kahit nasa katapat lamang siya ng upuan ko. Pagtingin ko naman sa matanda na nakapagbayad na ng pamasahe at nakaupo ay kaagad din akong lumingon sa bintana ng bus upang pagmasdan ang magagandang tanawin ng bukiran habang bumabiyahe patungong Maynila. Makalipas nga ang ilang minuto ay hindi ko na namalayan na nakatulog na pala ako. At sa tingin ko ay nasa 10 minuto pa lang akong nakakaidlip ay bigla akong nagising dahil nararamdaman kong parang may tumabi sa akin. Hindi ako nagpahalata na ako'y gising at kalahating mata lamang ang idinilat ko. Napansin ko ang matanda pala ang tumabi sa akin. At ngayon nga ay amoy na amoy ko na naman ang malansa niyang amoy. At mula naman sa kinauupuan ko ay kita ko naman na wala naman masyado pang pasahero na umuupo malapit sa amin. At madami pang bakanting upuan. Kaya nagtaka ako kung bakit tumabi sa akin ang matanda. Akala ko nga ay nanakawan ako ng matanda dahil naramdaman kong lumapit ang kamay niya sa shoulder bag na nakapatong sa mga hita ko. At nagulat ako sa kinilos ng matanda. Anong ginagawa ng matandang to? Sabi ko sa isipan ko at patay mali siya na hinahayaan ang matanda dahil wala naman akong magawa at baka pag humiyaw ako sa loob ng bus ay mabahala ang matandang to at kung ano pa ang gawin sa akin. Ang suot kong damit ay blouse na kulay puti at palda na lagpas sa aking tuhod. Kaya hindi ko lubos maisip na sa suot kong ito ay may magtatangka pa sa akin. Patuloy pa din ang matanda at napansin ko ngang hinubad niya ang suot niyang jacket sabay na itinaklob sa ibabaw ko dahil baka biglang may sumakay na pasahero. Paglagay niya nga ng jacket ay may lumakas ang amoy ng malansa niyang katawan at parang hindi ko na talaga makaya ang kanyang amoy. Pero wala talaga akong magawa dahil para akong naging bato sa gulat sa nangyari sa akin ngayon. Mirna, mali to. May asawa't anak ka. Malaking kasalanan ang nangyayari sa'yo. Kung hahayaan mong ipagpatuloy na alisan ka ng galang ng matandang katabi mo. Sabi ko sa aking sarili. Tulong! Hindi ko pa natutuloy ang aking sasabihin ng biglang. Shhh! Biglang taklob ng isang kamay ng matanda sa aking bibig. Huwag kang maingay. Kung ayaw mong masaktan, may hawak akong patilim dito. Idinilat ko ang aking mata at tumingin sa matanda na parang nag-anyong demonyo ang mata nito habang nakatitig sa aking mga mata. Maawa po kayo. May asawa't mga anak po ako.
Mahina akong bulong sa matanda. Tumigil ka! Saglit lang ito. Hayaan mo ako. Kung ayaw mong masaktan, ha? At pagkatapos na ngang sabihin ito, ay bigla nitong ginala ang isang kamay niya patungo sa akin at doon ko naramdaman ang gaspang ng palad nito. Napakanta ako ng mahina. Siya namang narinig ng matanda. Huwag ka nang pumalag. Alam kong hinahanap-hanap mo din. At maya-maya pa nga ay hindi na ito nakapagpigil pa. Pumalag pa ako nung una at wala na din akong nagawa. Wala na akong magawa kung hindi sumunod sa andar ng bus. At ang malansa niyang amoy ay parang dumidikit na din sa katawan ko dahil halos magkadikit na din kami. Patuloy pa din ang biyahe ng bus at halos mag-aalas 5 pa din ng umaga. Kaya naman sobrang dalang ng pasahero na sumasakay. At ang konduktor at driver ng bus naman ay walang kaalam-alam na may nangyayari ng hindi maganda sa likod ng bus. Dahil nagkukwentuhan nito sa harapan ng bus, habang ang mga pasahero naman ay halos lahat tulog. Kaya talagang walang makakaalam sa nangyayari kung hindi kaming dalawa lang ng matandang ito. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa nangyayari. Naawa ako sa sarili ko dahil wala akong magawa kung hindi hayaan ng matanda. Dahil kahit itanggi ko sa sarili ko ay alam kong inaabangan ko din. Grabe naman ang kagandahan mo, ma'am. Sobrang swerte ng asawa mo sa'yo. Kung ako ang naging asawa mo, araw-araw kitang kasama talaga. May paggising sabi ng matanda. At hindi ko na nga namalayan na kusa na pala akong tumutugon. Grabe, sobrang bilis talaga ng oras at wala na akong pakialam kung may makakita pa sa aming dalawa. Pagkatapos nga ng ilang minuto at nang may masmasan nga kaming parehas, ay biglang inayos nito ang kanyang sarili, sabay na lumipat sa kabilang upuan. Ako naman ay kinuha ko ang tissue at wipes na nasa loob ng bag ko, sabay na pinunasan ang mga kamay ko at sinabay ko na ding linisin ang upuan. At dali-dali na inayos ang aking sarili dahil baka biglang may sumakay na pasahero. Makalipas nga ang 1 oras at kalahati ay nakarating na kami sa terminal ng bus kung saan babaan ng mga pasahero. At hindi na muli akong pinansin ng matanda hanggang sa makababa kami. At pagbaba ko nga ng bus ay dumiretso ako agad sa kanilang public toilet at naglinis ako. At hindi pa din mawala ang lansa na amoy ko sa matanda. At pagkatapos ko nga nalinisin ang aking sarili, ay napaupo ako sa kubeta ng banyo at naisip ko muli ang mga nangyari. Baboy na baboy talaga ako sa sarili ko. At hindi ko na nga namalayan na umiiyak na pala ako sa loob ng CR. Dahil para akong inapi ng walang kalaban-laban. At sobrang laking kasalanan na hinayaan ko ang matanda na gawin niya ang gusto niya, pero wala na akong magawa, nangyari na ang nangyari. Pagkatapos ko ngang maibuhos ang aking luha, ay inayos ko muli ang aking sarili upang dumiretso na sa university ng anak ko, upang makapagbayad na ng tuition at makauwi na ng tuluyan sa aming tahanan. Sumakay ako ng taxi mula sa terminal patungo sa university upang isang sakayan na lang at tumagal din ako ng 1 oras sa registrar ng kanilang university. Bago tuluyang makabayad at pagkalabas ko ng gate ng kanilang university, ay may biglang tumawag sa aking cellphone. At pagtingin ko nga ay ang anak ng nakababatang kapatid ko na si Karen. Nakababatang kapatid ni Aling Mirna, edad 45 taong gulang. At kasalukuyang nakatira sa Quezon City dito sa Manila. Kasama ang kanyang isang anak din na lalaki na si Johnny at ang asawa naman nito ay isang seaman na sa kasalukuyan ay nasa abroad. O Johnny anak, bakit napatawag ka? May nangyari ba? Hello, Tita Mirna? Tumawag po ako para ipaalam sa inyo na si Mami ay nasa ospital ngayon
dahil nadulas po ito sa banyo kaninang madaling araw at nabali ang isa niyang kamay. Kaya kinakailangan itong operahan. Pwede niyo po ba kaming puntahan? Wala po kasi akong makakasama na magbantay kay mami sa ospital at kailangan ko umuwi ng bahay para makakuha ng mga gamit na gagamitin ni mami habang nasa ospital. Oh, ano ba naman yan? Saktong-sakto naman nandito ako sa Manila para magbayad ng tuition ng pinsan mo. Teka, saang ospital ba kayo naroon para mapuntahan ko kayo agad? Pagkatapos ko ngang malaman ang ospital kung nasaan ang mag-ina, ay dali-dali akong sumakay ng taxi patungo ng ospital. At halos may 1 oras nga din ang biyahe. At pagdating ko nga ay kaagad akong pumunta sa room kung nasaan ang mag-ina. At naabutan ko pa nga ang dalawa na nagkukwentuhan habang nanonood ng TV. At sa tingin ko naman ay hindi naman ganun kalala ang nangyari sa aking nakababatang kapatid. Kaya naman nakahinga din ako ng maluwag. Oh Karen, ano ba naman ang nangyari sa'yo at nadulas ka? Hindi ka man lang nag-ingat. Alam mo naman kayo dalawa lang mag-inang magkasama sa bahay. Bungad na sabi ko pagpasok ng pinto ng room. At sabay mano naman sa akin ng pamangkin ko. Oo nga ate, pasensya na't naabala ka pa namin ng anak ko. Buti na lang talaga at nasa Manila ka. Baka pwede nga pala ate, napakiusapan muna kita na magstay muna dito. Dahil alam mo naman may pasok din si Johnny at wala magbabantay sa akin dito. Hindi ako makakilos ng maayos kung wala akong katulong. Si Johnny ay nasa 2 taon sa kolehiyo na nag-aaral din sa isang kilalang universidad dito sa Manila. Kaya naman hindi ito pwedeng magpaliban ng klase. Pumayag din naman ako sa hiling ng kapatid ko at napagpasyahan na samahan na muna siya dito. Siyempre tumawag na muna ako sa asawa ko na si Romel para ipaalam sa kanya ang nangyari at mag-i-stay na muna ako dito sa Manila ng ilang araw. At kaagad din naman siyang pumayag dahil naiintindihan naman daw niya ang nangyari.